Simula nga po mga idol nang mag-umpisa ang taong 2025, hindi na naging maganda ang sitwasyon ng Dallas Mavericks na inumpisahan ng pag-trade kay Luka Doncic papunta sa Los Angeles Lakers na sinundan ng sunod-sunod na injury ng halos lahat ng mga key player. Simula last week, halos 10 player nga ang inilalagay nila sa injury report. Sa ngayon, nagdedepende na lamang sila sa mga natitirang malalaro, lalo na sa mga two-way player para lamang makabuo ng required na bilang para matuloy ang laro. Ngunit meron naman nga itong limitasyon dahil base sa ESPN, meron na lang nga pong natitirang 3 laro si Kessler Edwards at 6 na laro naman kay Brandon Williams para makapaglaro sa Dallas Mavericks. Bagamat meron pa silang natitirang isang bakanting pwesto sa lineup matapos ang kanilang trade kay Luka Doncic, pinagbabawalan na rin naman sila ng liga na kumuha ng bagong player since lampas na sila sa first apron sa cap space. Base sa pinakahuling inilabas na balita, malabo rin naman nga pong makabalik ang ilan sa mga key player ng Mavericks bago matapos ang regular season, kaya literal kukulangin sila pag nagkataon. Kaya mismo ang isang analyst nang nagsabi na maaari nga pong i-forfeit ng Dallas ang kanilang natitirang game dahil hindi rin naman nila kayang ibigay ang required number ng mga player para maituloy ang mga laro. Samantala, hindi kagaya sa mga nakalipas na laban ng Lakers, unti-unti na nga pong nagsisibalikan ngayon ang mga key players sa paglalaro muli nina Luka Doncic, Jackson Hayes, Dorian Finney-Smith at si Gabe Vincent matapos silang mawala last game. Pero nananatili pa rin silang undermanned sa pagkawala ni LeBron James at Rui Hachimura, pero hindi rin naman ipinakita ni Luka Doncic na kulang ulit sila matapos itong maagyang mag-agresibo sa lalo sa ilalim. Nag-step up rin naman dito si Austin Reeves na nakuha agad ang rhythm at maging si Jackson Hayes napakalaki ng iniaambag sa depensa at rebounding. Though gumawa ng mini run ang Phoenix Suns sa 4th quarter matapos maibaba sa 8 points ang kalamangan, hindi na rin naman dito nagpaubaya pa sina Reeves at Luka para selyuhan ang panalo at makabalik sa winning column. Sa ngayon, babalik muli sila sa top 3 bukas kung maipapanalo ang laro kontra sa San Antonio Spurs. Ito na nga ang sinasabing ganti ng api. Sa kabilang banda, kung inyo nga pong matatandaan mga idol, marami nga sa mga fans ng Philadelphia ang natuwa simula nang makuha ng team si Paul George. Naniwala nga agad ang mga ito na nakabuo sila ng legit na Big 3 na pwedeng makasabay sa Boston Celtics. Ngunit sa kasamaang palad, lahat nga ng kanilang akala hindi naging natotoo sa maaga nilang pagkatalo ni hindi malang nagkaroon ng 76ers ng magandang run ngayong taon. At isa sa mga dahilan ay ang sunod-sunod na injury ni na Paul George at Joel Embiid. Pareho nga itong nagtamo ng maraming injury sa kanilang katawan, lalo si Paul George na nalalapit na ngang sumunod kay Embiid sa pagiging out for the season. Ayon sa balita, pinag-iisipan na ng kampo ng 76ers na gawing out for the season si Paul George. Meron na naman nga isa pang ibinulgar na balita na wala na rin naman nga pong balak ang front office na panatilihin ito sa lineup, gayong dahil sa napakalaking kontrata nito. Kaya upang hindi sila magka-problema sa pag-trade kay Paul George, hahayaan na lang naman nga nila itong gawing 100% na healthy bago siya i-trade sa susunod na taon.